Okay guys, welcome back sa White Mesa. Alam nyo na, kilala nyo na ako. Tito ng White Mesa. Pakilala muna tayo guys. Ako nga pala si Butch, ang kanilang ama. Pakilala ka, Tol. Ako si Jamil, kapatid ni nakita na ako day one pa lang. Yes sir, kilala nyo na ako sino si Jamil. Jamil ng White Mesa nga pala guys, nandito kami sa... Victoria Harbor in Hong Kong. Okay, nandito. Yung kahit saan podcast guys, napunta na tayo sa Hong Kong naman ngayon. So, nga pala, bago ako simulan to, anong podcast muna to guys? Kahit saan podcast. Yes sir, kahit saan podcast episode. Kung tama ako, episode 10 na tong podcast na to. So, eto kasing podcast namin na to, bali si Utol, bumiyahe siya mag-isa mula Pilipinas hanggang dito sa Hong Kong mag-isa. So, first time niyang bumiyahe mag-isa. Kwento mo naman kung ano experience ng first time bumiyahe mag-isa, Tol. Pagdating sa pagbiyahe dati. Kasi kapag nagbibiyahe ka mag-isa, pag bumibiyahe ka mag-isa, sanay ka na, may kasama ka, tatay, mama, kaya kapatid. Sanay ka na doon. So, nung umpisa pa lang, feeling ko, okay lang. Feeling ko man naging normal lang ako. Tapos, nung habang naghihintay ako, meron doon sa immigration, nung habang naghihintay ako sa immigration. Ah. Doon sa immigration, meron ako nakita parang babae na kinakausap ng officer. Tapos pinabalik siya. Ah. So ito ko ngayon, parang nag-worry ako na baka hindi ako pa akseptuhan, ganun. So, kinabahan ka rin, kumbaga Oo. first time Of course. Ako na mag-isa eh. mismo. Anything good. Ilan taong ka na anak? 18. taon ka na? 18, magiging 19 ako next month. Magna-19 siya in 3 days. July 2. So, anong nangyari? Kinabahan siya kasi first time niya mag-travel from Manila to Hong Kong. Kaya medyo kinabahan siya. Ayun ang nangyari sa kanya. Inulit mo lang. Pero So, ano, ano nangyari? Tapos, ano nangyari? yun, doon ako sa immigration officer, lumapit, nagtanong lang sa akin, mga basic question lang, ano pangalan mo, ganun. Ilang taon na ako, saan ka punta? Sabi ko, ito, punta lang ako sa tatay ko, bakasyon na ako, dito sa Hong Kong, mga ilang araw ko, 3 araw. Tapos napansin ako na estudyante ako, sabi daw, saan ka, Sabi ko, FEU, Manila? Sabi, hindi, FEU Tech ako. Kasi pasok na ako, yun. O kasi minsan kasi may mga sitwasyon kasi na minsan talaga na-hold yung mga bumabiyahe. Kumbaga, hindi naman siya bago. May mga sitwasyon talaga na ganun. Nga pala, ako kasi sumundo sa kanya sa airport. So alam niyo na galing ako ng Macau. Yung Macau to Hong Kong, pag nag-ferry ka is 1 hour travel lang. 1 hour travel lang through ferry. So from ferry, nagpunta pa ako, nag-trend din ako papunta ng airport. Kumbaga, medyo malayo kasi yung medyo malayo yung port papunta dun sa airport. So yun. Ano ba yun? Rhyme ba yun? Nag-rhyme ka ba? Siyempre, parte na ng parte na ng normal na pananalita natin yun. Ikaw Dad, balita naman. Kamusta dito sa Hong Kong? Eto, kasalukuyan na nandito kami ngayon sa Victoria Harbor at napakaraming tao dahil Sunday. Sunday ba ngayon? Oo, Sunday ngayon. nga pala ngayon. Palubog na yung araw, Oras ngayon, mag-aalas 7 na pero palubog Oo. pa lang yung araw guys. 6:50 PM na ngayon pero hindi pa rin lumulubog yung araw dito. Tsaka kung ako sa inyo, kung nagpaplano kayo na bumiyahe, magbakasyon o mag-travel dito sa Hong Kong, sinasuggest ko na sa inyo na huwag kayong tumapat ng ganitong buwan kasi sobrang init. Baka hindi lang din kayo mag-enjoy mag-travel dito. Kung gusto niyo, napaka-humid. Kung gusto niyo mag-travel dito, itapat niyo ng mga bandang October, November 'yon. Medyo lumalamig na ng mga panahon na 'yon. So ito kasing si Airpat, nabanggit ko naman sa last episode na si Airpat is DJ. So kwento mo naman ang eksena dito sa Dad. Eksena ng music dito or club scene dito sa Hong Kong. Saan ka ba nakapwesto ngayon? Nakapwesto ko ngayon sa Wan Chai. So yun, shoutout sa mga taga Wan Chai, sa mga DJ sa Wan Chai, mga resident DJ dyan sa Wan Chai. Shoutout sa inyo lahat, pati sa mga tropa dyan. So visit kayo dyan sa Wan Chai. Yan. Lalagay ko naman yung link ni Dad dito sa Facebook. Kung gusto nyong bumisita sa mga club dito, siya na bahala sa inyo. Anyway. Sagot ko na. Hindi kayo mawawalan, hindi kayo magkakaroon. Hindi rin kayo magkakaroon. Anyway, tapos, anong balita sa club scene naman dito, Dad? Kumusta? So far naman, after the pandemic, bumabalik na ng unti-unti yung sigla ng club scene.
dito sa Hong Kong. Although medyo mabagal pero getting there. Hopefully bumalik na siya sa dating normal talaga na malakas. Pero this month kasi low season dito eh. May low season din yung Oo, mga... low season dito kasi mostly mga kinikater namin ng mga customers is mga foreigners. Yung mga nagpupunta rito for business, mga umati ng convention. So ngayon walang ganong convention dito. Yung convention babalik siya by I heard September. mga bandang September. So medyo patay yung July, August. Ito naman ang sunod na tanong ko sa'yo, Dad. Anong pinagkaiba? Like, kung baga eksena sa eksena, anong pinagkaiba ng eksena ng Pilipinas sa Hong Kong na lang? Syempre dito sa Hong Kong, kailangan open format ka eh. Masyadong diverse dito kasi masyadong maraming mga foreigners. Hindi katulad sa Pilipinas, syempre mostly ang kinikater natin yung mga locals natin. Kumbaga parang yung mga Pilipino mismo. Dito, ang number one dito i-cater mo yung mga foreigners kasi yun yung talagang mga gumagasto sa umiinom ng marami sa clubs. Mismo. Kumbaga talagang halimbawa pag may nag-request sa'yo ng kanta, kailangan handa ka rin kasi iba't ibang klase ng lahi yung magiging guest nyo. Kumbaga ready ka sa mga may request. Indian song, merong Thai song, merong Vietnamese, may Indonesian, halo may Russian pa nga may French, iba-iba. Iba-iba kailangan handa ka rin talaga lalo na ibang-iba kasi sa Pilipinas kasi somehow sa atin ang mga tugtog kumbaga ang ire-ready mo lang diyan mostly mga top 40s. American tsaka mga American Top influence sa 40s, mga kanta, yung mga top ganun. 40s talaga. Pop song. Dito hindi tulad nga ng sabi natin, hindi pwede na kumbaga limited lang yung gagawin mo. I-ready mo na mga track, kailangan talaga international din ng mga pop song or kung ano mang yun nga, mga top 40s na mga kanta or top 100 sa buong mundo, kailangan ready ka sa mga ganun. Tama, mismo. Tapos nga pala, Dad, kasi marami tayong especially ngayon, yung mga DJ, pabata na ng pabata eh. Ikaw nung nagsisimula ka tumugtog, yun yung term dati, nung nagsisimula ka tumugtog, like paano ka na-inspire or paano ka napunta na nasabi mo na, ay puta, parang eto yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong kumbaga maging trabaho ko, kumbaga ito talaga yung gustong gawin ko hanggang sa pagtanda, parang gano'n. Saan nagsimula yung passion mo? Simula yung very beginning naman talaga, makalikot ako sa mga electronics. Yung mga remote control na may mga dynamo. Binabaklas ko yun tapos nilalagyan ko ng battery, as mga ilaw. So doon ako nagsimula sa pagkalikot ng mga electronics. And then nagkaroon ako ng mga barkada na may-ari ng mga mobile, sound system. So from then on, dati sama-sama lang ako sa kanila. Tapos ayun, hanggang sa natuto na, dire-diretso na. Hanggang sa nakapagtrabaho na ako sa bars, sa clubs, dire-diretso na. And then, napunta na ako ng Macau, napunta na ako dito sa Hong Kong, napunta na rin ako ng China. Mismo. So, Japan, Thailand. So, mostly, naiikot ko na sa Asia. Yun nga kumbaga, eto naman, kung halimbawa, yun nga, like, paano ka, kumbaga nasabi mo nagsimula ka sa pangangaligot. Pero kumbaga, saan nagmula yung kumbaga yung passion mo naman sa music? Yung sa music naman, at the very beginning of my age, I think 3 years old or 4 years old, meron kaming kapitbahay sa Quezon City back then. Quezon City ka dati? Oo, Quezon City kami. Hindi ka Caloocan talaga? Hindi, transfer na ako sa Caloocan. Pero kumbaga, saan ka pinanganak? Caloocan, Quezon City? Batang Tondo ko. Tondo. Tondo talaga ako pinanganak. Doon ako pinanganak. Tapos nung tumira yung mga magulang ko sa Quezon City sa Project 8. Meron kaming kapitbahay doon. Meron siyang sound system, may mga plaka siya. Araw-araw nagpapatugtog siya. Mga vinyl pa? Oo, vinyl pa talaga. Nagpapatugtog siya araw-araw tuwing umaga. Pinapatugtog niya yung mga Beatles, yung mga ganun. Basta classic songs. Saka yung mga lumang 70s na mga OPM. So doon pa lang, at the very beginning of my age, at least 3 hours yun, mula alas 7 hanggang alas 10. Halos hanggang tanghali, nagpapatugtog yun. Grabe. Inong time na yun, nagpapatugtog siya, ang nararamdaman mo, naiirita ka ba o nag-enjoy ka dahil lagi siya nagpapatugtog? Kasi bago lipat kami ron Nung una, naingayan ako, pero alam mo yung pagkatagalan na nagugustuhan mo na. Kumbaga doon na-develop na parang okay, mga kantang pinapatugtog niya rin. Kaya mahilig talaga ako sa mga kanta ng mga 60s, 70s, mga luma. Mismo.
Kaya yun, alam nyo na kung bakit Tito rin yung screen name ko. Kasi sa totoo lang, lumaki rin ako talaga sa mga music nila. Yan, kumbaga sa mga classic na songs, mga from 70. Pero ako kasi, ang pinaka nag-influence na sa akin sa music talaga, Michael Jackson. Na, kumbaga doon na ako nagsimulang mahilig talaga na, kumbaga na-appreciate Hindi, actually, yung mga napakinggan ko, Justin Bieber nga eh. Ang inabot. Kalokohan. Nakikita nyo lang, mag-aama kami pero mukha lang kami magkakapatid, guys. Oh, yan. Ito yung ano ng kahit sa podcast, bigla may dumadaan sa harap ng camera, di ba? Kaya nga kahit saan eh. Mismo. Ikaw naman, Mong, kamusta ang buhay college? Buhay college. Explain mo pala muna anong course mo ngayon, at anong sitwasyon mo ngayon sa college. Anong year mo na? First year, Bachelor Science IT. Animation and Game Development yon. Mismo. So, pagdating naman dun sa FEUTech, chill naman. Chill naman. Meron yung pagbibigay ng mga assignment sa amin. Yung tamang saktong time lang, ganun. FEU Tech sa Moraita, di ba? Oo, Moraita. Okay, shoutout sa FEU pag napanood nyo to. Pasa niya yung kapatid ko. Joke lang. Matalino tong kapatid ko. Anyway. Pero, yun nga, pagdating naman sa FEUTech, wala naman akong problema. Bali, ano na lang pala, tol. Ano yung masasabi mong, halimbawa, di ba, nag-high school ka? Ano yung biggest difference so far ngayong first year college ka? Kumbaga, coming from high school, going to college. Ano yung para sa yung biggest difference? Pinaka-biggest difference pagdating sa high school at college, parang mas madali. Kapag kasi sa high school kasi, depende kasi ito sa iba't ibang course eh. Pero sa akin kasi, nung high school kasi, ang daming subjects, tuloy-tuloy lang, 'di ba? Araw-araw, 5 araw, face to face. 'Yun. Ayun yung bago. Kumbaga, nung high school kasi, sa isang araw talagang kung 10 subject mo, sa isang araw 10 subject. Unlike ngayong college, halimbawa may araw lang na 4 lang subject mo. Parang yun. gano'n. Oo. Ayun yung parang malaking difference. Parang parang bungi-bungi yung schedule. Ganun, iba't iba yung schedule, ganun. Hindi ako nasanay sa ganun. Pero slowly, nag-transition ako, yun. Kaya mo nasabi na mas madali yung college sa'yo. In terms of schedule, oo. In terms of schedule. Pero yung mga assignment, ganun. Minsan mahirap, minsan madali. Depende rin yun. Trisem ka, di ba? Oo, Trisem. Ayun yung FEUTech. Pero, yun nga, ayun yung parang malaking difference. At saka, hindi mo kailangan magdala na masyadong madaming libro. Mismo, kasi pag high school ka, tangina, pag wala kang lahar, kumbaga lahat ng libro mo, tsaka notebook mo, dala mo eh. Hindi mabigat yung bag mo. Ano lang, yung mga kailangan mo lang dalhin. Kasi bilang IT, hindi mo na kailangan masyado ng libro eh. Kumbaga, laptop pang puhunan yun. Oo, meron ng canvas, ganun. Mismo. Basta mga school website na kailangan mo. Mga websites na kailangan mo para matuto. Hindi mo na kailangan mga libro, mga ganun. Iba rin kasi generation yung ng college ngayon, iba rin yung sa panahon namin eh. Mga dinadala ko na lang minsan, ballpen, tas papel, notebook kung kailangan, umbrella, tubig, ganun, mga essential lang. Nga pala, di ba Trisem ka? Sinabi, oo, tinanong mo na Trisem nga ako. Bali paano yun? Kumbaga, hindi ko kasi maintindihan yung Trisem kasi kumbaga, 2 sem lang ako nung college eh. Kumbaga, tuwing kailan yung bakasyon yun nun pagka ganun? Kapag pag kasi Trisem kasi, 3 trimester lang sa isang year. 4 years pa rin kami, pero trimester. Ang panagkaiba lang kasi, mas mabilis yung trimester. So kung halimbawa, by timeline, let's say per month, kung isang sem, ilang buwan yun? Usually. Hindi, halimbawa, di ba 3 sem? Sa isang sem, usually, ilang buwan yun? 2. 2 months lang ang isang sem, parang ganun? 2 months, tas kapag let's say tapos na yung exam, kakaroon ng small break, isang week lang ng break, tapos tuloy na agad. Tapos second sem na agad yun? Tuloy-tuloy lang. Tangay na, sobrang bilis pala. Nag-enjoy ka naman? Nag-enjoy naman ako. Maganda naman buhay ko sa college doon. Maganda naman. Solid yung experience, maganda. Pero like kung halimbawa, kasi minsan parang nakakapagod yun. Kasi kami nga, nung 2 sem lang, parang atat na kami mag-sem break eh. Pero ikaw, kumbaga, hindi ka ba nape-pressure naman? Kung halimbawa, try-sem? Meron namang pressure. Meron siyang pressure, sure, pero pagdating kasi sa akin, parang chill na ako kasi sa FEUTech eh. Hindi ko kailangan kailangan ko ano ba tawag doon? Like pressure na kailangan ko gawin to agad. Kailangan ko magmadali. Hindi mo na rin ino-overthink. Wala. Kumbaga, gipit na nga somehow gipit na nga sa oras. Kung i-overthink mo nga naman,
mas lalo kang mape-pressure nga. Mga Kaya kumbaga nga. nasa sa tao lang din. College days mo, enjoy mo lang yung college days. Yeah, yun nga ginagawa ko eh. Oo, kumbaga Ang pinakamasarap talaga sa lahat, high school life. high Kaya school. nga may kantang high school life. Diba? Ewan ko, depende siguro sa estudyante. Depende rin yun, depende rin yun. Depende Tingin rin. ko yung college yung high school ang pinakamasarap na pag-aaral, na parte ng pag-aaral is high school. Pag college medyo iba na yung isip ng tao eh. Parang pag college kasi, nag-iisip ka na kung ano yung gagawin mo para sa future Tsaka mo. parang medyo yung kumbaga yun na yun, Hindi seryoso katulad ng na high yun. school, naglalaro ka pa lang nun eh. Kumbaga parang Kumbaga, puro trip pa eh. nasa gitna ka, nasa middle ka ng wala kang iniisip eh. Hindi ka nag-iisip ng kung ano mangyayari bukas eh. Kumbaga, ang Enjoy ka lang. iisipin mo lang yung baon mo Oo, kinabukasan, yun, tropa. Tapos, pero pag college na, seryosohan na yun. O kasi kumbaga make it or break it na Oo, nun eh. Doon mo na rin malalaman kung ano ba talaga gusto mong takin. Kaya nga ang daming kumukuha ng course tapos parang the following year nagche-change ng course. Nagche-change ng course kasi nga ang hirap ng college. Kaya Mismo. yun. Oo nga. Oo, totoo yun. meron ako nakita isang ano. May nagpapalit na ng course sa inyo? Oo, meron nag-ship Meron nagpalit ng course sa amin agad. Meron Maganda isa sa talaga. amin. Oo. Teka lang, explain mo nga sa amin, like, di ba, okay, IT ka. Oo. Like, ano yung major mo? Explain mo sa kanila kung ano yung course na kinukuha mo. Like, ano yung magiging trabaho mo in the future sa course mo, parang gano'n. Kumbaga, briefly. Dami kasing opportunity sa sa course ko eh. Pero kasi sa akin kasi, specialization ko animation sa game development. So more on Mas nun, tol. yun nga, more on parang yun, pagdating sa game, either development, programming o kaya pagte-testing, o kaya pagpa-publish, pagte-test, basta mga ganun. Mga games, o kaya animation. O yung mga movie na nakita mo dun sa Disney, ganun. Pero ikaw, anong nakikita mo? So, ang plano mo in the future, mag-ano talaga, kumbaga gusto mo talagang gumawa ng laro? Pagdating sa laro, feeling ko hindi pa ako sigurado dun eh. Hindi pa ako sigurado kasi ang daming opportunity na Kumbaga hindi lang sa game development, oh. Oo, hindi lang naman kasi sa porket specialization ko. Kumbaga Hindi, marami ka sa- nang pwedeng pag-applyan nung makukuha mong skills and knowledge dun sa course mo, parang ganun. Tandaan mo, yung IT major ko. Specialization lang yung game at saka Kumbaga sa akin, BS Hospitality Management, pero ang specialization ko, major in culinary arts naman ako, parang ganun, Kaya nga, basically. yun. Okay. Pwede pa rin ako Yung mga usual IT shit, pwede yun. pa rin. Okay. mga Gets, ganun. gets. Kasi major ko IT. Mm. Yung difference na lang, game tsaka development tsaka animation. Yun, parang dagdag na lang rin yun eh. Mm. Okay guys, dumidilim na. Meron kaming kailangang habulin na schedule dahil meron pa, hindi pa tapos yung araw namin, pupuntahan pa kami. So marami. Sa kabilang side, doon kami pupunta sa kabilang side, sasakay kami ng ferry. Going on the other side. Okay. So guys, maraming salamat ulit sa mga nanonood dyan. Ilang subs na tayo ngayon? Magpa 4,500 subs na kami guys. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa amin at pagtangkilik sa White Mesa. So shoutouts nga pala muna ulit sa Let Them Know. Yan, tignan nyo. Ilalagay ko rin sa description box yung link ng Let Them Know kung gusto nyo makascore ng mga damit nila. So ayun guys, kita-kits ulit sa next podcast. Peace!